mga sensitibong impormasyon, kabilang ang datos na may kinalaman sa West Philippine Sea. Posibleng punteriya ng mga hacker. Nadiskubre yan sa gadget ng isa sa dalawang inaresto sa Tagaytay sa Cavite. Nakatutok si John Consulta. Laki mong tao para kang bading. Ang pagbebenta dapat ng libu-libong personal information ng mga subscribers ng isang cable company sa Tagaytay na uwi sa pagka-aresto kina alias Newbie at Godlike, mga hacker na 2013 pa tumatarget sa mga government websites. Ayon sa isa sa kanila, ang isa sa database na naipasa sa kanya ay ang 300,000 miyembro ng PNP. May address po, buong information, contact number, email. Nakita ko nandun po yung mga ng mga firearms. Na-recover din sa kanyang gadgets ang ilang sensitibong impormasyon ng Philippine Navy, kabilang ang ilang datos na may kinalaman sa West Philippine Sea. We are on the process of validating those claims. Then pag lumabas yung aming forensic findings, magiging conclusive yung aming basis. That's the time papatawag namin tong mga involved na entity, government and private entities. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na nakikipag-coordinate na sila sa NBI para maberipika ang mga detalye ng data. Aminado rin si hacker Newbie sa mga ginawang phishing activities sa mga kliyente ng bangko kung saan kumita na siya ng ilang milyong piso. Pinapadalan ko gamit ng email po nila. Doon kung saan pag nag-click nila at nag-login po sila, didiretso po sa system ko. 11 PM, then after nun, inaano ko agad ng 12 AM dahil nagre-reset po yung limit po niya. Tulog din yung mga tao, then wala silang kaalam-alam. Pagka meron tumatawag sa inyo, anong number o nagpapakilala from your bank, from your bigla na lang may nangyari daw sa iyong account, huwag kang maniwala. No? Sabihin mo, sige, I will call you back. O sige, pupunta na lang ako sa bangko. I-report niya sa amin, we have capability to locate kung nasan yung number na yun, yung tumawag sa inyo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras.